Alam niyo po, dito sa mundo na ito, merong battle, merong gera, merong digmaan between Jesus Christ and the forces of darkness. Between Jesus, peace, and chaos. So mga kapatid, tayo po ay tinawag ng Diyos para maging mga peacemakers. Peacemakers. So, meaning to say, tayo ay mga instrumento ng ating Panginoon Jesucristo para magdulot ng kapayapaan dito sa mundo. Dito pa sa Isaiah chapter 9, verse 6 and 7. By the way, yung devotion po natin ay Jesus, the Prince of Peace. So dito po sa Isaiah chapter 9, verse 6 and 7, sabi dito, "For to us a child is born, to us a son is given." So ito po yung time frame. Pagdating sa kapanganakan ni Kristo, magsisimula ito. So yan po yung time frame. "For to us a child is born, to us a son is given, and the government will be on his shoulders." Kailan daw iaatang yung pamamahala at paggugobyerno sa balikat ng ating Panginoon Jesucristo? Sagot, sa kanyang kapanganakan. "And he will be called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace." So, si Jesus, siya yung Wonderful Counselor, Mighty God. Pag sinabi nating Mighty God, warrior. Warrior po, no? Everlasting Father. So, tinalakay po natin ito, naunawaan po natin na ang ibig sabihin po nito ay Eternal King. And then, Prince of Peace. So, ito po yung mga titulo ng ating Panginoon Jesucristo na pinag-aaralan natin itong mga nakarang araw. At ito po, napakaganda po ng mga titulo ng ating Panginoon Jesucristo, nangangahulugan lamang na lahat ng ito may epekto sa kanyang pinamumunuan. Tanong po, saan po ba namumuno ang ating Panginoon Jesucristo? Sabi ni Jesus Christ, "All authority in heaven and on earth has been given to me." Ibig sabihin, wala nang authority si Satanas. Si Jesus yung merong authority. He is in charge and He's ruling both heaven and earth. Now, kung ang isang bansa ay pinamumunuan ng isang politiko, hari, presidente na matuwid, at yung tao na yun matuwid, magaling, matalino, mahusay, pag gumawa ng mga desisyon sa economics, talagang brilliant, no? Lahat ng yun magmamanifest sa bansa. May epekto sa bansa. Now, tinan niyo po rito. Sabi rito, "He will be called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace." Kaya po yung mga titulo na ito ni Jesus Christ, meron po itong epekto sa mundo. Again, itong Isaiah chapter 9, verse 6 and 7, ito po ay prophecy ng ating Panginoon Jesucristo, ay ipapanganak, siya yung Messiah, at iaatang sa kanyang paggugobyerno, at yung paggugobyerno niya ay lalaganap dito sa mundo. Kaya po yung verse 7 dito, sabi dito, of the greatness of His government and peace, there will be no end." Ang paglago ng kanyang pamamahala at kapayapaan ay hindi magwawakas sa trono ni David at sa kanyang kaharian upang itatag at upang alalayan ng katarungan at ng katuwiran mula sa panahong ito, sa panahon ng kapanganakan ni Jesus, hanggang sa magpakailanman, at isasagawa ito ng sagisag ng Panginoon ng mga hukbo. Isasagawa ito ng Diyos. Hindi pwedeng hindi mabago ang mundo. Jesus is in charge. He is our mighty God, everlasting Father, Prince of Peace. Lalaganap ang kanyang pamamahala, lalaganap ang kanyang kapayapaan, at isasagawa ito ng sagisag. The zeal of the Lord Almighty will accomplish this. Kaya ito, punong-puno po ito ng pag-asa na ang Panginoong Jesucristo at ang impluwensya ng Ebanghelyo at ng Iglesia na gagamitin ng ating Panginoon ay magdudulot ng kapayapaan dito sa mundo. Yan po yung nilulook forward ng mga propeta sa Old Testament. Sila Prophet Micah, Ezekiel, Jeremiah, Isaiah, and the rest of the prophets in the Old Testament. They're looking forward to the future, that the world will be renewed, the world will be transformed, and the world will be filled with the knowledge of the glory of the Lord as the waters cover the sea. Pakaganda ng hope na meron yung mga Old Testament prophets. At ito po ay magsisimulang maisakatuparan sa kapanganakan ng ating Panginoon Jesucristo. Yan po yung beginning. Kailan po yan malulubos? Sa muling pagbabalik ng ating Panginoon Jesucristo. So, from the birth of the Lord Jesus Christ, first coming to the second coming,
Yan po yung proseso ng pagbabago ng buong mundo. Yan po ang tinuturo ng Biblia. Napakaganda ng Biblia. And I hope lahat po tayo matuklasan natin kung anong sinasabi ng Biblia patungkol sa transformation ng mundo. Now, ikaw at ako invited dito sa ginagawa ng Panginoong Jesucristo sa pagbabago ng mundo. Sa pagtatagumpay ni Kristo dito sa mundo, invited ka. Kaya nga po inutos ng ating Panginoong Jesucristo yung Great Commission, go disciple the nations. Disipuluhin nyo lahat ng mga bansa. Lahat ng mga bansa, pagan, sumasamba sa dyablo, sa iba't ibang relihiyon ang meron sila, mga Diyos-Diyosan, ang kanilang mga sinasamba. Nung binigay ni Jesus Christ yung Great Commission, ganun yung estado ng lahat ng mga bansa long time ago. Pero sabi ni Jesus Christ, don't worry mga disciples, all authority in heaven and on earth has been given to me. Based on that authority, wala nang authority si Satanas. All authority in heaven and on earth has been given to me by my Father. Based on that authority, go disciple the nations. Tindi, no? Disciple the nations. Invited ka at ako para gawin ito. Ituro sa mga tao na ang daan pabalik sa Diyos ay walang iba kundi ang ating Panginoon Jesucristo. Magkaroon sila ng kapayapaan sa tao at Diyos at kapayapaan sa kapwa. Vertical and horizontal, no? At yung kapayapaan na yan, lalaganap yan dito sa mundo. Invited ka kapatid, no? Sa pagdisipulo ng lahat ng mga bansa. At ako po, yan po yung mission ko. To preach the gospel, tell the people about the good news that Jesus Christ is in charge, He is our King, and He's invading the world with His word, with the gospel, through the church. Sana yung mga membro ng iglesia ay mabuhay ng loob. Hindi yung puro katatakutan yung iniisip na mangyayari sa hinaharap, no? Marami pong ganun eh. Yung parang pasama yung mundo, hopeless, wala yan. Walang mangyayari dyan, no? Kailangan lang natin talaga umalis na dito sa mundo. That's a wrong understanding of the Bible. So, I hope meron po kayo natutunan dito. Kung hindi nyo pa napanood yung devotion natin about the Prince of Peace, pwede nyo pong panoorin at patuloy po ang pagpalain ng ating Panginoon. See you po tomorrow, 5 a.m. dito po sa ating Daily Devotions.